Mga idol, totoo nga ba ang mga usap-usapan tungkol sa mga puting van na nangunguha daw ng mga bata? Tara po, talamin po natin. Disclaimer lang mga idol, for today's video, gumawa po ako ng content na ito hindi para takutin kayo. Bibigyan ko po kayo ng awareness at gagamitin ko po ang platform na ito dahil alam ko pong marami pong mga bata ang nanonood ng mga videos ko. Tapusin niyo po ang videos para mapakinggan ang storyang ito, okay? Matagal na nga po itong usap-usapan at matagal na din po itong ginagamit na panakot ng mga matatanda sa kanilang mga apo o kanilang mga anak na wag daw pong lalabas ang mga bata tuwing gabi. At baka daw po, bigla na lang pong sumulpot ang puting van na nangunguha ng mga bata. Alam niyo ba mga idol na totoo po ito? Tama po, totoo po ito at posible nga po ito mangyari sa atin o sa kakilala natin kaya wag po natin baliwalain, okay? Meron na nga po napabalita na meron po isang 7 taong gulang na bata ang kinidnap daw po ng puting van at pagbalik daw po ng batang ito, tinanggalan na po pala siya ng lamang loob. Grabe mga idol, nakakaawa naman yung bata. Grabe. Alam niyo ba mga idol, nung una po, kwento-kwento lang po ito ng mga matatanda sa kanilang mga apo o sa kanilang mga anak. Lalo na po kapag yung bata ay malilikot, ginagawa lang po nila itong panakot. Pero, yun pala ay posible talagang mangyari sa totoong buhay. Grabe mga idol, at nangyayari na nga po ito ngayon. Ang kwento po dito mga idol, ayon po sa mga pulis, kaya daw po nangunguha ang mga kidnappers ng mga bata ay para tanggalin daw po ang mga lamang loob ng mga ito at para ibenta daw po ito sa mga mayayaman na merong sakit. Tama po, ang tawag po sa kanila ay sindikato. Kapag kayo po ay natakip, is either daw po pagtrabahuhin kayo o tanggalan daw po kayo ng laman loob para ibenta po sa mga may sakit na mayayaman. Ay mga idol, hindi lang po ito para sa mga bata kung kayo po ay mga teenager, adults o kahit sino pa man, basta po kayo ay healthy, hindi pa rin po kayo ligtas at mag-iingat po kayo palagi mga idol, okay? Ay mga idol, sa mga magulang po dyan, sana po lagi po tayo nakatutok sa ating mga anak at wag na wag po natin pababayaan mag-isa lamang po ito sa karsada o kahit saan man, okay? At sa mga teenagers po dyan at sa mga estudyante na minsan ay umuwi po sila mga solo lang o mag-isa, sana po ay maging alisto po tayo mga idol. Maging alisto po tayo, piliin po lagi natin sa mga mararaming tao, sa mga taong pwede po natin mahinga ng tulong kapag nangyari po ito, yung makakasigaw po tayo at marami pong tutulong, yun mga idol. Maging alisto po tayo. Kung pwede po umiwas na lang din po tayo sa mga hindi po natin mga kakilala, hindi po natin kakilala katulad ng mga sasakyan na hindi natin kakilala. Layuan na lang po natin para safe po tayo. Mga idol? At sa mga bata pong nanonood po ng video ngayon, okay? Sasabihin po ni Kuya GB, wag na wag po kayo basta-basta tatanggap ng kung ano man sa mga hindi nyo po kakilala. Okay? Inuulit ko po mga idol, wag na wag po kayong tatanggap na kahit anong pagkain o kahit ano pong ibigay nila sa mga hindi nyo pa po kakilala. Okay? In case na mangyayari po sa inyo ito, pumunta po agad kayo at magsumbong sa inyong mga magulang at lumayo agad kayo sa taong yon. Okay, mga idol? Malinaw? Sana po mga idol, lahat po tayo maging aware sa mga nangyayari sa ating palipaligid. Magdoble ingat po tayo at maging alisto palagi. Okay, mga idol? So, yun mga idol. Sana po ma-share nyo po ito sa inyong mga friends o sa mga kakilala nyo, sa mga pamilya nyo. At sana mabigyan din po sila ng mga awareness about sa mga pangyayaring ganito para makaiwas din po sila sa mga ganitong senaryo. Okay? Ingat po tayo palagi mga idol. Lagi po tayong maging alisto at magdasal. Okay? God bless po mga idol. Ingat po.